Heto na po ang mga shoutout natin ngayon na mga nauna na sina Lodi JCM Pete, Lodi Anwar Abbas Hussein, Lodi Jerry Coach Tia, Lodi Michael Dong, Lodi Date Albao, Lodi Rani Mahayag, Lodi Baby Kimoba, Lodi Abilinsik, Lodi Translation Manwa 2000 na maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito. Baka naman. ika-76 na kabanata, sa pagpapatuloy. Flashback. Makikita ang mga bulaklak na sunflower na lumilipad ang mga dahon. Napalingon ang batang babaeng ito habang malakas ang simoy ng hangin. Masayang sinabi nito tungkol ba yun sa nangyari kahapon? Nakatungong sinabi ni Aaron na oo. Ako nga, nagulat siya nang hawakan ang kanyang kamay na sinabi na ikaw, bata, alam ko na ang pangalan mo, kaya huwag mong ibaba ang ulo mo. Dagdag pa niya na bakit ba palagi mong pinapahirapan ang sarili mo tuwing magkasama tayo? Makikita ang kamay nilang sinabi pa na magsama tayong mabuti sa hinaharap. Kung may mang-abala sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Masayang sinabi pa nito sa kanya na siya nga pala, huwag mong kalimutan na medyo mas malakas ako. Dagdag pa nitong sinabi habang tumatawa na ikaw ay isang taong napakalapit sa akin, kaya kailangan kitang protektahan. At lumipas ang ilang panahon na makikita na ito ay nakasimangot ng tahimik. Kinapa niya ang isang mata niya na may lungkot sa muka. Tumingin sa kabilang kama na nagtataka. At pagkatapos ay kinuha ang takip nito sa mata. Na makikita ang labas na walang dahon ng mga puno. Naglakad ito ng tahimik. Nakatingin sa unahan na kinumpas ang kanyang kamay. At ilang sandali pa ay ngumiti ito. Nakita niya pala si Aaron sa ilalim ng punong nakaupo hawak ang kanyang espada. Na makikita ang patak ng tubig sa dahon na malapit nang sumikat ang araw. Tumulo ang tubig habang ito ay nasisinaga ng araw. At isang mabilis na slash ang ginawa ni Aaron. Na tinamaan nito ang pamatak na tubig. Na makikita ang patak ng tubig ay nahati sa tatlo. Na ito ay naghiwalay. At pagkatapos ay dumiretso ng pamatak sa lupa. At pagkatapos ang espada ni Aaron ay pinasok na niya sa kaluban. Lumapit ito sa kanya na sinabi na ang gilas at ganda ng espada mo. Anong nangyari? Mula pa kaninang umaga, pinapatalas mo na ang espada mo. Sumagot si Aaron sa kanya na hello, pasensya, may iniisip lang ako. Napahawak sa baba ito na sinabi sa kanya na tungkol saan? Sumagot si Aaron na tungkol ito sa isang lalaki. Nagulat ito na paatras ng bahagya ng ulo na sinabi na tungkol sa isang lalaki. Hinawakan niya si Aaron sa balikat na marami kaagad na tinanong na tungkol ba ito kay Weiji Chon. Sumagot siya na hindi. Muli na namang sinabi sa kanya na kung ganun sino. Sumagot si Aaron sa kanya na unang beses ko pa lang siya nakilala, kaya hindi ko alam ang pangalan niya. Na muli na namang sinabi sa kanya nito na hindi mo alam? Oo, tama, hindi pwede yun gawin ng mga kapatid na babae. Kaya, pinatay mo ba siya? Na tumugon sa kanya si Aaron na mukhang kailangan nating maghintay at tingnan. Dagdag pa niya na napakiling ng ulo na sinabi sa kanya na sa ilang kadahilanan, parang hindi ko siya mabasa. Nagulat ito na napasabi na agad ba siyang tumakas sa iyong paningin? Maliban na lang kung isa siyang master na mas malakas kaysa sayo, imposible ang ganitong bagay. Umiling siya na nakapikit na sinabi na medyo kakaiba siya. Parang tumitingin ka sa isang puting pahina. Dagdag pa niya habang naiisip ang kasanayan ni Ryu na bukod doon. Kailangan nating malaman pa ang tungkol sa kanyang martial arts. Napatingin ng seryoso ito kay Aaron na sinabi niya na puting pahina, ha? Kung ganun, tiyak na isa siyang walang utak na tao na hindi nag-iisip ng anuman. Napatingin sila sa likuran nang may nagsalita na kaya pala, nandito kayo dalawa. Masayang sinabi pa nito sa kanila na mga kapatid, sa wakas ay nagtagumpay ako. 2 espada, 12 hiwa, napasabi naman ng babaeng may takip sa mata na sinasabi mo ba talagang nagtagumpay ka sa teknik na yun? Matagal mo nang pinagpilian ang teknik na yun at sa wakas ay nagtagumpay ka. Binabati kita. Sinabi rin sa kanya ni Aaron na binabati rin kita, sister. Napatakip ng bibig ito na sinabi na pati si Sister Aaron, binati ako. Senyales ba ito ng ganong sitwasyon? Nakatingin sa kanya sila na sinabi ng may takip ang mata na hindi ko yun ang ibig sabihin. Bukod pa rito, hindi naman masama ang bumati sa isang tao, na tahimik lang na nakatingin sa kanya si Aaron. Napabilog ito ng pisngi na napatikom ng kamaong sinabi na hindi. Sino pa ang tatanggap sa aking kakayahan kung hindi ang aking mga kapatid?
Sa huli, maiiwasan mo pa rin kahit ano pa ang gamitin ko. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Yeren na at kahit ano pa ang gawin ko, hindi ko pa rin kayang makipagkumpetensya kay Sister Yeren. Napatingin sa kanya ang babaeng may takip sa mata na napapitik ng daliring sinabi na pero baka iba naman ngayon. Kung subukan mo ang iyong 2 espada at 12 hiwa, baka gumana na ito kay Yeren. Na nakatingin lang ng tahimik si Yeren. Dagdag pa nito na makikita si Yeren na dahil pinatalas na rin ni Samay ang kanyang espada, paano kung subukan mo kung gaano ka nakalakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ating heavenly tomboy dito? Ano sa tingin mo, sister? Tumugon siya na naiintindihan ko. Okay, napalagay ito ng kamay sa harapan ng bibig na sinabi pa na sige, may kailangan akong asikasuhin. Kaya aalis muna ako. Ang mga espada ay walang mata, kaya mag-ingat kayong dalawa. Masayang kumikinang nitong sinabi na oo. Okay, sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Dagdag pa niya na makikita ang babaeng may takip ang mata na mabuhay ang aking kapatid. Nakasimangot naman itong sinabi sa isip na kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Bing Baek. Kung tatanungin ko ang mga walang silbing gwardya na yun, tiyak na may mahahanap ako. At matapos ang kalahating oras, makikita silang naglalaban na sinabi ng sister ni Yeren na natalo ako. At muli na namang natapos ang kalahating oras, na makikita ang mga ito na binugbog ng babaeng may takip ang mata, habang nakahandusay sa lupa sinasabi ng mga ito na pasensya na, hindi namin naprotektahan ang aming ginang na si Bing Baekis ang halimaw yon. Balik sa kasalukuyan, malakas na binuksan nito ang pintuan na naglalabas ng matinding enerhiya. At pagkapasok nito agad na tinutok ang espada na sinigaw na, "Kayong mga gagawang manyak! Sino sa inyo ang naglakas loob humawak kay Bing Baek? At kung aamin kayo ngayon, siya na lang ang papatayin ko." Agad na sinabi ng dalawang ito na, "Ginang, paano kami maglakas loob gawin yan? Hindi ninyo kami pwedeng tratuhin ng ganito agad-agad dahil lang sa mga maling bulong-bulungan." Pinagtama naman ang dalawang daliri ng isa na sinabi na sige, huminahon muna tayo at mag-usap sa labas, hindi naman namin gusto na magkaroon ka ng kulubat sa mukha dahil sobrang galit mo. Sinabi ng babaeng may takip ang mata sa kanila habang nakikinig si Ryo na kayong mga gago. Papatayin ko kayong lahat, na sinabi pa ni Ryo na sino ito. At sino si Bing Baek? Nakangiting mahinang sinabi naman ni Hyorong na Bing Baek, na nakasimangot namang napataas ng isang kilay si Jang Hong. Napabulong naman si Junho kay Ryo na sinabi niya na si Bing Baek Bong. Anak ng Panginoon at isang napakamarangal na tao, na sinabi pa ng dalawa na sandali, sino ang magtatangkang mang-abuso o manghimasok sa ganitong kagandahan? Hindi mapapatawad ang kasalanang yan. Dagdag pa ng isa na oo. Tama yan. Sobrang ganda niya na parang okay lang mamatay sa kamay niya. Pero, syempre, masama yun, di ba? Nasinigaw sa kanila ng babaeng may takip ang mata na sige, kung yun ang hiling nyo. Napatingin naman si Hyorong sa mga ito na sinabi niya na oo nga pala. Sa tingin ko kaibigan siya ni Bing Baekbong at parang tunay na magkapatid ang turingan nila. Pareho silang dakilang tao. Napakunot namang nakatingin si Jang Hong na sinabi na mas dapat niyang parusahan ang mga siraulong senior kaysa kami. Dagdag pa niya sa isip na pero ang totoong salarin ay ang alien na gago na humawak kay Bing Baek. Sinigaw pa ng babaeng may takip ang mata sa dalawa na papatayin ko na talaga kayong lahat. Sumagot ang dalawa na Miss Dokgo, bigla ka nalang humahabol sa amin ng walang dahilan. Dagdag pa ng isa na hinahabol ba kami ng isang magandang babae? Natupad na ba sa wakas ang aming pangarap? At pagkatapos isang malakas na pagsabog ang maririnig at ang paligid ay napuno ng usok na sinigaw pa ni Dokgo na magaling. Mamatay na kayo, mga manyak na duwag. Tumawa ang dalawa na sinabi ng isa na dakpin mo ako, Miss Dokgo. Tumawa rin ang isa na sinabi na andito ako. Nagtakip ng ilong si Ryo na sinabi niya na nililin lang ba nila siya para dalhin palayo. Sinabi naman ng isa na nakatakip din ng ilong na oo, palagi silang may plano. Palagi rin silang may paraan para makatakas at makapagpaliwanag. Sa makapal na usok sinabi ng isa na oops. Ano, na nagulat naman ng isa na sinabi na ikaw pala. Makikita si Ryo sa makapal na usok hawak ang kanyang ilong. Na napatingin ng isang boses ang napakinggan niya na nagsasalita ng sister. Ito pala ay si Yeren na tinatawag din sa totoo niyang pangalan na Bing Baekbong na lumabas mula sa makapal na usok.
At dito na po nagtatapos ang ika-siyamnapu't-anim na kabanata. Ika-siyamnapu't-pitong kabanata, sa pagpapatuloy. Lumabas mula sa usok si Yeren. At nang makita ito ng dalawang ito agad na namula ang mga mukha nito na natutulala na may mabilis na paghinga. Napatingin naman si Doc Go kay Yeren na sinabi nito na sister. Bakit ka napunta sa ganitong lugar? May nangyari ba? Nakita ni Yeren sa isip ng isang ito na napahawak sa kanyang ulong sinabi na buwisit. Buwisit, nakakabuwisit talaga. Saan nanggaling ang bastardong to? Na sinabi pa ni Yeren na pumunta ako rito para maghanap ng isang tao. At kailangan kong makakuha ng sagot. At pagkatapos ay inikat niya ang kanyang tingin sa gilid. Nakita niya ang mga ito na nag-iba ang mga itsura na sinasabi na bingbek. At muling ibinaling ang kanyang mata sa kabilang gilid. Nakita naman niya ang tatlo na tila mga gago na nakatingin sa kanya. At ang hindi lang nagbago ng itsura ay si Ryu na makikita sa gilid. Masayang sinabi naman sa kanya ni Ryu na baka, ako ba ang hinahanap mo? Magkaharap sila na sinabi sa kanya ni Yeren na gusto kong malaman ang pangalan mo. Napatingin naman sa kanya si Doc Go ng seryoso. Na sumagot siya na sinabi na ako si Ryu yon. Ikaw, ano naman? Sumagot ito habang napapabaling ng tingin si Doc Go sa mga ito na ako sina Yeren. Hindi mo alam kung sino ako. Di ba? Sumagot si Ryu na hindi ko alam noon, pero ngayon alam ko na ng kaunti. Napasabi naman ng tila naging unggoy na bakit narito si Bingbaek. Dagdag pa ng mga pugita na totoo pala, may nanggahas humawak kay Bingbek kahapon. Umiiyak pang sinabi ng isang pugita na huho. May nakauna sa kanya bago pa ako. Talunan tuloy ako. Napasigaw sa kanila si Doc Go na manahimik kayo, mga maruruming bibig. Aba, hindi ko pa pala kayo pinapatay. Na napasabi ang mga ito na makikita silang tatlo na sandali. Hayaang tingnan pa namin siya ng mas matagal bago ninyo kami patayin. Nanlulumo naman si Jang Hong na hindi makapaniwala. Na nagtataka naman si Hyorong, ganun din si Junho na sila ay parang mga tanga. Sinabi pa sa isip ni Jang Hong na kahit paano mo yan tingnan, tiyak na dumating siya para pumatay sa alien yun. Paano ko ba iuulat ang ganitong sitwasyon? At namulaklak ang paligid ni Ryo na sinabi niya na dumating ka ba rito? Para lang itanong ang pangalan ko? Napatingin sa kanya si Yeren ng tahimik. At pagkatapos sinabi sa kanya na ikaw rin ba ay parte ng Mach 1 Group? Napatingin siya sa kanyang kamay na sinabi niya na Mach 1 Group. Ano yun? Nakakatawang pangalan, tungkol naman dito, ito ay ibinigay ng isang masungit na nakatatanda bilang regalo. Sinabi naman ng isang pugita na narinig ko na may isang kilalang grupo na may ganyang pangalan. Baka pati si Bingbek ay. Na sinabi naman ng isang pugita na tama yan, pero mga kakaiba talaga ang mga yon. Bibigyan pa nga nila ng kung ano-ano ang kanilang mga disipulo. Sinabi naman ni Yeren sa kanya na kung ganon, gusto kong hingin ang iyong saman. Na sinabi sa kwento na hindi ako sigurado kung ano talaga ang ibig sabihin ng saman, pero maaari itong tumukoy sa kung anong samahan, pinagmulan o saan siya nanggaling. Napabukas siya ng dalawang palad sa harap na sinabi niya na sa kasamaang palad, lihim yan. Nagbulungan ang dalawa na sinabi ni Hyorong na bakit patuloy na itinatago ni Ryuyon ang kanyang pinagmulan. Nakakatuwa siya, pero kung ipagpapatuloy niya ito, maaari siyang mapagkamalang kaaway. Na ibinulong naman ni Junho sa kanya na kahit ganon. Hindi ba sapat na garantiya na nasa Chienmu Academy siya? Na nakatingin lang sa kanila si Jang Hong na nakataas ang kilay. At pagkatapos sinabi ni Yeren sa kanya na kung ganon. Sa palagay ko, hindi ka makakasagot ng mga tanong tungkol sa iyong Dongmun. Dongmun, mga tao na nasa iisang antas, o yaong mga natuto mula sa iisang master. Napakrus ng kamay sa katawan si Ryo na sinabi niyang nakangiti na sa kabutihang palad, masasagot ko yan. Wala akong ganon, na sinabing muli sa kanya ni Yeren na wala, kahit isa. Anumang Sadyeo, o Samei, Sadyeo ay mga lalaki na naglingkod sa iisang guro. At Samei ay mga babae na naglingkod sa iisang guro. Kapwa-disipulo, para malinaw. Napakamot siya sa pisngi na sinabi na kung ganun mo itatanong. Medyo mahirap sagutin. Dagdag pa niya na kapwa-disipulo. At naiisip pa niya ito na sinabi ng kanyang guro na hoy, ikaw dyan, inosenteng bata na walang patutunguhan. Gagawin kitang pinakamalakas, kaya bakit hindi ka maghanap ng bagong disipulo ngayon?
Na masayang sinabi ni Ryu na oo. Na napasabi pa siya na dahil minsan, nangyayari ang mga bagay na hindi mo inaasahan o hiniling. Napatigilid siya ng ulo na sinabi niya habang nakakrus ang kamay sa katawan na pero sa anumang kaso, sa tingin ko kailangan kong tumanggi. At sana wala ring bagong disipulo. Ang tinutukoy niya ang kanyang master. Napatingin si Doc Go kay Yeren na napasabi sa isip na ano ba ang nangyari. Siguradong ang bastos na naka-ponytail ang may kagagawa ng insidente kahapon. Kaya bakit ang Samay ang nagtatanong niyan? Ang Samay ay katumbas ng kapatid na babae dahil pareho silang naglingkod sa iisang guro. Kaya huwag malito, na sinabi pa sa kanya ni Yeren na kaya ibig sabihin niyan. Kahit may Samay ka, hindi mo siya tatanggapin? Napaisip siyang napahawak sa baba ba sinabi niya na isang Samay. Hindi naman sa ayaw ko siyang tanggapin, pero hindi dapat mangyari yun. Kung lalabas ang ganoong tao, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas para paalisan siya. Na sinabi sa kwento para hindi kayo malito, hinala ni Bing Baek na si Ryuyon ang lalaking disipulo ni Yunbi nang makita niya ang kanyang kakayahan. Habang ang intensyon ni Ryuyon ay paalisin siya para hindi siya mapagsamantalahan. Sa kasamaang palad, para kay Bing Baek, maaaring iba ang pakiramdam nito. Sinabi ni Ryu sa kanya na pero nagtataka ako, bakit ka ganoon ka-curious tungkol dito? May espesyal bang dahilan? Napasabi naman sa isip si Hyorong na Ryuyon, magandang tanong yan. Na sinabi rin sa isip ni Janghong na tama. Bakit nga ba? Na sinabi rin ng mga pugitan na tama. Na napaseryoso. Nang tingin si Doc Go na sinabi sa isip na Samay. Anong iniisip mo? Sinabi ni Yeren sa kanya na tungkol sa dahilan. Sasagutin kita kung kaya mo akong talunin. Magkaharap sila na sinabi pa niya na hinihiling ko ang isang laban. Napangiti si Doc Go na sinabi sa isip na inaasahan ko na iniisip mo talunin siya ng tuluyan. Napabulong si Hyorong na sinabi niya na tila may magandang palabas tayo ngayong araw. Napasabi naman sa kanyang sarili si Janghong na naku, bakit sila nagsimula ng away? Kailangan ko ba silang pigilan? Na napahawak naman sa bibig si Junho. Nabahala ang rakko na ito na sinabi na balak niyo bang maglaban dito. Dagdag pa ng unggoy na napahawak sa bibig na huwag dito, sa mahal naming silid ng grupo. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na kung matalo kita, maaaring malaman ko ang dahilan. Pero ano naman ang makukuha mo sa pakikipaglaban sa akin? Sasabihin mo rin ba ang sagot sa tanong na ito kung matalo kita? Seryosong tumingin sa kanya si Yeren na sinabi na may gusto akong suriin sa isang laban sa'yo. Dagdag pa niya na naiisip ang kanyang kasanayan na ang mga sandata at martial arts mo. Mukhang uri na mahirap makita ng basta-basta. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mata na noong mga panahong yun. Na naalala si Yonbi na sinabi pa niya na ang aking kakayahan sa pag-unawa at alaala noong panahong yun ay hindi sapat para maging tiyak. Naalala pa niya noong tumira siya ng kidlat sa ahas na pero kahit ganun, gusto kong malaman kung kapareho ba ito ng naaalala ko sa aking alaala o hindi. Sinabi pa niya habang naalala si Yonbi na gusto kong makita ito. Nakatingin lang sa kanya si Ryu ng tahimik na sinabi pa ni Yeren sa kanya na isang beses lang. Nagtataka ang tatlo na makikita ang mga mukha nilang nagtataka na parang mga tanga. Nagtataka din si Doc Go na nakatingin sa kanila. Sumagot si Ryu sa kanya na naiintindihan ko, pero kailangan kong tanggihan ang hiling mo, ayokong magsapalaran na masaktan ka dahil sa kuryusidad natin. Napatingin si Doc Go sa kanya na sinabi na baliw ka. Iniisip mo ba na sapat na ang galing mo para saktan ang Samay? Sinabi naman ni Ryu sa kanya habang itinaas ang dalawang daliri na anuman ang sabihin mo, hindi ang sagot ko. Gusto kong iwasan ang ganoong sitwasyon. Habang bubunot ng espada si Yeren, sinabi niya na nangangako ako na hindi ako masasaktan, kaya. Nang isang boses ang nagsalita na teka lang. Napatingin si Yeren sa gilid na sinabi pa ng nagsalita na hindi na kailangan pang mag-away kayo gamit ang inyong mga espada. Ito pala ay si Janghong na sinabi pa habang nakataas ang kamay na ako ay 25 taong gulang at baguhan. Na si Janghong, lady. Senior pala, ito ay medyo, pwede ba kung panoorin na lang natin si Ryuyon na lumaban? Hindi mo na kailangang makipaglaban sa kanya, di ba? Nagulat ang dalawa na sinabi ni Hyorong na gaya ng inaasahan. Magandang ideya yan, kahanga-hanga ka talaga, alam mo ba yun? Na sinabi naman ni Hanhu na tama. Iba ang pakiramdam niya kumpara sa atin.
Napasabi naman si Yeren na tama. Ngunit, kailangan kong suriin ito sa isang tunay na laban kung saan makikita ko ang lahat. Tila hindi niya karaniwang ginagamit ang kanyang sandata. Muli na namang sinabi ni Jiang Hong na hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi ba't malapit nang magkaroon ng Samsung Mujay, ang Chien Mo Academy? Diyan, lahat ay kailangan ipakita ang kanilang buong lakas. Napahanga ang dalawa na kumikinang na sinabi na biglang naging astig si Uncle Jiang. Ang Samsung Mujay, medyo nakalilito, kaya tawagin na lang natin itong martial arts ng Chien Mo Academy dahil malinaw naman na iyon ang ibig sabihin. Makikita ang dalawang nakatayo magkahaarap na sinabi pa ni Jiang Hong sa kanila na maaari nating lahat itong suriin sa paligsahan. At pagkatapos makikita ang langit, makikita ang buhok nito na sinasabi na ang hangin. Ito pala ay si Gang Sang na tumatanaw sa malayong sinabi na ang hangin ay umiihip patungo sa direksyong tinatahak natin. Lumingon nito na sinigaw pa niya na lahat kayo. Tatakbo tayo ng mabilis hanggang makarating tayo sa akademya. Itinaas ang mga kamay ng Team Jujak na sinigaw na sinabi na mabuti, sa wakas ay babalik na tayo. At dito na po nagtatapos ang ika-97 kabanata.